Hello po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Um, Gusto ko lang pong i-share yung nararamdaman ko ngayon. Alam niyo po ba na hindi po masamang magpatawad sa mga taong minahal natin, pinagpahalagan, pinag-alayan ng buong buhay. Nasaktan lang tayo kasi wala pong taong perpekto dito sa mundo. Lahat po tayo may mga dark side. Meron po mga dahilan, kaya po minsan na kahit na hindi po natin gusto yung mga bagay na ginagawa natin sa kapwa natin, inagagawa po natin. Pero kanya-kanya po kasi tayo ng pinagdadaanan sa buhay. Kailangan po hindi naman po lahat ng masamang ginawa sa atin ng kapwa natin gagantihan natin. Maaaring pwede po natin silang unawain kung bakit may mga bagay silang nagagawa na hindi din natin ginugusto, na basta nagagawa na lang nila. Minsan hindi naman po lahat ng masamang nagagawa ng kapwa natin sa atin ginugusto nila. Sadya po minsan may mga dahilan po kaya po nila nagagawa yung mga ganong bagay for good, na talaga po minsan makakasakit po tayo ng tao, pero may bagay po nating, dahil bagay na kailangan po nating gawin yun kahit na makasakit tayo ng kapwa natin. Ganun po talaga. Isa po sa natutunan ko dyan na umunawa, na kahit na sobrang sakit na po yung mga ginawa sa akin or naranasan ko sa buhay ko sa mga taong minahal ko, pinagpahalagaan ko, pero pinili ko pong umunawa at manahimik. Unawain ko po yung mga sitwasyon na nangyayari kung bakit po nila nagagawa yung mga bagay na ikinakasakit po ng damdamin natin. Hindi naman po masama magpatawad Mas piliin po natin na umunawa. Piliin po natin maging mabuting tao sa kapwa, na kahit po gaano sila kasama sa atin at kung ano pa man po yung mga ginagawa nila sa atin, huwag po tayong gaganti. Huwag po nating ugaliin ng pagganti. Instead, ipagdasal po natin sila na malagpasan po nila yung mga pinagdadaanan nila, na mabago po yung mga ugali na nakasanayan nila, na patawarin po sila ng Panginoong Hesus Ama na nasa langit, dahil po may mga nagagawa po sila na minsan hindi po nila na ginugusto at hindi po nila din naiintindihan yung sarili nila. At sa mga nakakagawa naman po ng masama sa kapwa, magdasal po kayo. Hingi niyo po ng tawad sa Panginoon lahat ng mga nagagawa niyong mali sa kapwa niyo. Hindi po masamang lumapit sa Panginoon. Hihingi niyo po ng tawad sa Kanya lahat yung mga nagawa po niyong mali sa kapwa niyo. At piliitin niyo pong mabago yung sarili niyo at gumawa po tayo ng tama. Sa lahat po ng bagay dito sa mundo may pagsubok. Kahit sino sinusubukan. Kahit sino sa atin sinusubukan. Ikaw ang mamimili kung anong gusto mo at kung saan ka. Kung sa dark side ka o sa kaliwanagan ka. Piliin po natin palagi ang Panginoong Hesus Ama, Diyos Ama, dahil siya po ang nagbibigay po ng biyaya sa atin lahat at nagliligtas po sa atin sa lahat po ng mga pinagdadaanan nating hirap,
bigati, sakit, paghihirap, bigat ng kalooban sa buhay. Ako po mas pinipili ko mag-isa. Nananahimik ako mag-isa na lumalaban. Pero ang Panginoon po, ang lagi kong kasama at kausap. Sa Kanya ko po isinusuko lahat po ng pinagdadaanan ko sa buhay. Napakasarap po talaga sa pakiramdam pag siya po lagi yung kausap natin. Sa Kanya po natin binibigay lahat ng pinagdadaanan natin, sinusuko po natin sa Kanya lahat. Mas masarap po na siya po lagi yung kausap at lagi po nating hinihingian ng tulong. Nagugulat ka na lang po. Gagang yung pakaramdam mo, masasagutan yung mga problema mo, ng hindi mo inaasahan, biglang may kasagutan na yung mga problema mo. Tsaka sa mga taong nagtataka bakit yung mga taong ganito katulad ko na ano ba nangyayari? Dapat ganyan, babaliw na ba yun? Huwag niyo po kaming husgahan. Dahil base po ito sa mga pinagdaanan ko at sa mga pinagdaanan namin mga tulad ko na naging malapit po sa Panginoon. Dahil sa dami po ng mga pinagdaanan ko sa buhay, diyan ko po siya nakilala sa palagi niya pong pagligtas at sagot po niya lagi sa mga katanungan na mga nangyayari po sa buhay ko. Kaya ko po siya lalong minahal, nanampalataya pa ako ng gusto sa Kanya kasi sa Kanya ko po sinuko lahat ng mga pinagdaanan ko sa buhay. Kaya po ko naging malapit lalo sa Panginoon na lahat po ng alalahanin ko sa buhay ko, lahat po ng pinagdadaanan ko, sinusuko ko po sa Kanya. Lahat po yun, sinasagutan niya po. Hindi man po lahat, pulidong nasasagot. Pero napakagaang po ng pakiramdam ko kahit sobrang bigat na po, ng dami na po niyang nagpatong-patong na halos sabay-sabay na. Pero hindi po ako nakaramdam ng sobrang bigat kasi sinuko ko po lahat sa Kanya eh. Binigay ko po lahat sa Panginoon, lahat ng naalalahanin ko sa buhay. Lahat ng sakit, bigat, lungkot na pinagdadaanan ko sa ngayon. Subukan niyo po. Isuko po lahat sa Panginoong Hesus Ama, Diyos Ama, lahat ng pinagdadaanan at bigat na nandiyan sa puso at isip niyo. Napakasarap at napakagaan sa pakiramdam. Ilapit po natin yung mga loob natin, sarili natin sa Kanya. Idulog po natin sa Kanya lahat ng hinanaing natin. Huwag po kayo matakot. Dahil ang Panginoon lagi lang po nandyan sa atin, sa tabi natin yan. Pakabuting tao po tayo. Magdarasal po kayo palagi at mag-iingat. Maraming salamat.